Pa, huwag mo akong tawaging Papa. Ako si Chao Shiwan at wala akong anak na katulad mo. Hindi ba? Ano nangyayari? Ano bang meron? Naglakas loob ka bang magtanong? Hindi mo ba alam ang ginawa mo ngayong gabi? Hindi ba malinaw sa'yo? Anong ginawa ko? Ako lang naman ay... Inalay ko ang lahat para sa pamilyang Xiao. Buong buhay kong pinaghirapan ito. Isang hakbang na lang sana paakyat sa tuktok. At maaabot na natin ang ulap. Ang lahat ng ito ay sinira mo, Suwail ka! Sinira mo ang lahat! Wala kang utang na loob. Ikaw, gusto mo bang wasakin ang buong pamilya, Xiao? Hindi ko alam. Pa. Ako, talagang hindi ko alam. Pa, maniwala ka sa akin, Pa! Pa, pakiusap, itawan mo ako! Master Shen, lahat ng ginawa ko ngayong gabi, ako may kagagawan, handa akong tanggapin anumang parusa ninyo. Tungkol naman sa suwain kong anak, wala nang pag-asang mailigtas pa. Simula ngayong gabi, itinatakwil ko na siya mula sa pamilya Xiao. At ikaw, ang bahalang magparusa sa kanya. Pa, hindi ito pwede. Tumahimik ka! Xiao Shuyan, naaalala mo pa ba ang sinabi ko? Kung sa loob ng 10 minuto, hindi ka pa nagpapakita, ang buong pamilya Xiao ay mawawasak! Mr. Shen, huli ka nang dumating! Mr. Sen, ang pamilya Xiao ay buong pusong naglingkod nitong mga taon. Lahat ng ito ay nakita nyo naman. Paano mo naman? Nakikiusap ako, Mr. Sen. Nakikiusap po ako na bigyan pa kami ng isang pagkakataon ng pamilya Xiao. Master Chu, bilang pinuno ng pamilya Xiao, kailangan bang lumuhod ka ng ganyan? Master Chu. Ayon sa sinabi ng panganay ng pamilya Xiao, hindi man natin banggitin na ngayong gabi sila'y aakyat na sa rurok ng tagumpay. Pero sa usaping pundasyon ng pamilya, matagal na silang matatag ng 50 taon at nanatiling matibay. May basbas pa ng tigre ng South Province na personal na kumakalinga sa kanila. Ang ganitong pamilya Xiao, bakit kailangan mamamalimos ng daan para mabuhay? Ang suway na bata na yan, paano nagawa niyang sabihin ang ganong klaseng salita? Dalhin siya dito agad upang humingi ng tawad! Ikaw, lumuhod ka! Master Chu, pagsunod at parusahan ayon sa iyong kagustuhan, ang pamilya Xiao ay susunod ng walang alinlangan. Kanina lang, gusto niyang baliin ang mga binti ko para lang makita kung gaano katigas ang mga buto ko. Pagkatapos nun, ginamit niya ang mga salita niya upang hikayatin ang lahat na putuloy ng aking landas. Sa paningin ng inyong panganay na anak, ako isang basura lang sa pamilyang Shen. Walang narating, walang respeto sa antas o dangal, isang kahihiyan sa buong South Province at dapat nang patayin. Pero ngayon, ikaw naman ang nagsasabing ako ang magpaparusa? Hindi yata ako karapat-dapat para dyan. Tanong ko lang sa pinuno ng pamilya Xiao, kung ikaw nasa posisyon ko, anong gagawin mo? Ang pamilya Xiao, napakalaki pala ng yabang ninyo! Ako, hindi ko na kayang iligtas ang pamilya Xiao. Dahil sa iyo, Suwail, ikaw nagtulak sa pamilya Xiao sa bangin! Pinapahamak mo ang pamilya Xiao nang walang pag-asa! Hindi ko talaga alam. Ang pamilya Xiao namin ay malapit nang umakyat sa rurok. Paano ito matatapos? Hindi ito posible. Ikaw, kayong mga manluloko. Kayong mga manluloko! Walang imposible. Dalhin siya sa mental hospital. Dalhin niyo na! Ito, ang inyong pinili. Ang sabi ko, ang pamilya Shen ay nakamit ng tagumpay dahil sa akin. Ang sabi ko, ang Jiangheng ay papasok sa Haicheng ayon sa aking utos. Ako ay matuwid sa pagpasok sa bulwagan ng pagtitipon. Hindi sila karapat-dapat na patuloy ng mga paa ko. Ang mataas na pwesto na ito ay inilaan para sa akin. Ngayon, nakita mo na ba?
Ngayon, naniniwala ka na ba? Kaya sa loob ng 5 taon, tinatago mo ang lahat? Oo, Bakit? Bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Kung sinabi mo lang, hindi sana umabot sa ganitong sitwasyon. sinabi ko na. Naniwala ka ba? Huwag mo nang paikutin ang mga kwento. Ilabang dugo at pawis ang binigay ni Miss Shen para sa grupo. Mabuti ang sinasabi mo. Pero gusto mo lang sila si Mrs. Shen. Shu Sheng, isa ka bang tunay na lalaki? Ayusin mong dila mo. Akala mo ba natatakot ako? Ayusin mong bibig mo. Sinampal mo ako? Kung magsasalita ka pa, kaya kong kitilin ang buhay mo. Tigilan mo na. Ako, hindi ko alam kung bakit mo itinago ito sa akin. Pero sa loob ng 5 taon, ibinuhos ko lahat ng aking pagsisikap. Ginamit ko lahat ng lakas ko para makamit ng ganitong kalakas na Shen. Hindi mo pwedeng sabi ang lahat ng aking ginawa, biglang magbura lang. Miss Shen, medyo sobra kang nagpapahalaga sa sarili mo. Mr. Sen, ako... Kung hindi dahil sa lihim na tulong ni Master Chu, ano bang pamilya Shen sa Haicheng? Karapat dapat ba sila makamit ang mataas na posisyon ngayon? Nang mabangkaronte ang pamilya Shen noon, sobra kang naapektuhan. Natakot ako baka maging pabigat ang pagkatao ko sa iyo, kaya pinili ko maging isang ordinaryong tao lang na palaging nasa tabi mo. Tumagal ito ng 5 taon, ngunit ang 5 taon na yon ay walang kabuluhan para sa iyo. Hindi ganoon ang ibig kong sabihin sa simula. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Ang kapangyarihan na nakikita mo ay walang halaga sa akin. Tama ka. Hindi tayo nasa iisang antas ng tao. Kaya, ngayon, ibang ating mga landas. Hindi tayo magkasundo. Miss Shen, ang laban ngayong gabi ay nasa iyo. Mag-ingat ka, hindi na tayo magkasama. Sobrang nakakatawa kayo. Pagkatapos nito, alagaan mo sarili mo. Mr. Chu, sobra kayong nakakatawa. Oo nga, ang biro mo ay parang seryoso. Huwag kang maging mahigpit. Hindi ako nagbibiro. Mr. Chu, ano ba talagang ibig mong sabihin? Sa literal na kahulugan, Mr. Chu, medyo mahigpit ang hinihingi mo. Hindi mo ba kaya? Mr. Chu, ang ibig naming sabihin, anumang kompensasyon ang ipinanukala mo, susubukan naming matupad hanggat maaari. Mga mamahaling sasakyan at bahay, pati mga bihirang hiyas, kahit mga ari-arian ng kumpanya, ibibigay namin sa iyo. Pero ang pagputol ng sariling daan, nung kayong pumutol sa akin noon, mas mabilis ang iyong pasya. Sabi mo nga, mga pagkakamali lang yon, Mr. Chu. Ngayong gabi, ang mga makapangyarihan sa South Province ay nagtipon dito. Pinahamak mo sila. Parang pinatalsik mo mga pamilyang kilala sa Timog. May mali ba dyan? Ngunit dapat maiintindihan mo. Kung ipipilit mong tapusin ito, magdudulot lang ito na mas maraming problema. Pegteng! Mr. Sen, ikaw ang bantay ng Timog Probinsya. Ang Timog Probinsya ay dapat gumagalang sa iyo bilang pinuno. Pero siya naman, ngayong gabi, ang ginawa niya sa Timog Probinsya, hindi siya namin papalampasin. Alam mo ba kung sino ang kausap mo? Mr. Sen, may hangganan ng lahat ng bagay. Ngayong gabi, tunay na may mga bagay kaming hindi maayos na maayos. Pero handa kaming magpakumbaba at magbigay ng kompensasyon at humingi ng paumanhin. Ngunit siya ay nais na tanggalin ang lahat ng maharlikang pamilya. Ito ay hindi maaaring mangyari. Lahat ng narito ay mga kilalang tao sa loob ng maraming taon sa Timog Probinsya na may malalim na ugat at malawak na impluensya. At siya, anong karapatan niya na siraan kami? Sa isang salita lamang, ang pamilya Lin namin ay isa rin nangungunang pamilya sa Timog Probinsya. Sa isang magaan mong salita, nais mong putulin namin ang aming sariling landas? Oo, Mr. Sen, hindi ito maliit na bagay. Kung ito ay biro lang, ayos lang yon. Pero kung seryoso siya, ang pamilya Xu namin ay hindi rin tatanggapin yon. Naglalakas loob ba kayo? Sobrang sinasabi mo, Mr. Sen. Kami nagtatanggol lang sa aming mga sarili.
ang paghingi ng paumanhin at kompensasyon, ngunit ang hilingin na patuloy ng aming sariling landas? Nagtatanong ako sa lahat ng narito. Sino ba ang maaaring pumayag? Hindi rin pumapayag ang pamilya Sun. Pati kami sa pamilya Lee at sarili naming pamilya. Hindi kami papayag! Hindi kami papayag! Hindi kami papayag! Hindi kami papayag! Dapat kang igalang, Mr. Sen. Talagang kahanga-hanga. Ako ay hindi kasing galing mo. Ngunit dapat mong maintindihan ang isang katotohanan. Alam kung kailan aatras. At marunong magpakumbaba. Ngayong gabi, kung ang lahat ng makapangyarihan ay nagsama-sama para labanan ka, ikaw, hindi mo ito mapipigilan! Sigurado ka ba dyan? Ako si Feng Ting, 53 taon nang namamayani sa Timog Lalawigan. Sariling mga kamay ang nagdala sa pamilya Feng sa tuktok ng mga pamilyang kilala sa Timog Lalawigan. May kumpiyansa ako at kakayahan bilang sandigan. At ikaw, bukod sa takot si Mr. Sen sa iyo, ano pang natitira sa iyo? Kung talagang meron kang kakayahang magpakita ng lakas, bakit hindi mo ipakita ngayon? Sige, kung ganun, susunod ako sa nais mo. Lucine, Opo. sa loob ng 3 minuto, hayaan mong malugi ang pamilyang Feng. Ang pamilya Feng, kahit na hindi kasing taas ng dati, ang mga naipon na pundasyon at ari-arian ay hindi basta-basta sa 3 minuto lamang mabubura mo na. Kahit si Mr. Sen, ay maring hindi kaya itong gawin. Tama na, Feng Ting! Kung gustong pabagsakin ni Mr. Chu ang pamilyang Feng, 3 minuto ay sapat na. Dati, pinutol mo ang sariling daan. May pag-asa ang pamilya Feng. Ngunit ngayon, wala nang pag-asa ang pamilya mo! Mr. Sen, hindi mo siya kailangang ipagtanggol ng ganito. Bukod pa dyan, hindi lang pamilya Feng ang naririto. Ang pamilya Lin ng Timog Lalawigan ay handang makipagsama sa pamilyang Feng sa anumang pagsubok. Ang pamilyang Su ng Timog Lalawigan ay handang makipagsama rin sa pamilyang Feng sa pagsubok. Mabuti, kung ang 3 malaking pamilya ay handang magtaguyod sa hirap, alisin natin ito ng sabay-sabay. Opo. Mukhang gustong tapusin na ito ngayon. Tama na! Paulit-ulit yun ang binastos si Master Chu. Security! Dakpin niyo silang 3! Mr. Sen, talaga bang ipagtatanggol mo siya at gagawin mong kaaway ang lahat ng pamilya sa Timog Lalawigan? Ang mga pamilya sa Timog Lalawigan ay hindi karapat-dapat na itulad kay Master Chu. Kami pa rin ang mga nasa mataas na posisyon sa Timog Lalawigan. Maliban na lang kung may pinakamataas siyang puwersa na kayang wasakin ang lahat ng ito. Kung hindi, iisipin niyang pagputol ng sarili niyang daan. Ito ay talagang imposibleng mangyari. Tama, talagang imposibleng mangyari. Imposible itong mangyari. Posible yan! Posible yan! Mr. Feng, may problema tayo. Inatake ang grupo ng walang alam na dahilan. Malapit na tayo mapangkarote. Anong sabi mo? Ang fiancé ni Suzy Faye ay magpuputol-handang buhay ng pamilya sa Timog Lalawigan. Bakit hindi naman? Siya ang fiancé ni Suzy Faye. Malapit ang pumasok sa pamilya Su sa Upper Capital. Sapat na bang kwalipikasyong ito? Ang una at ang pinakamalaking pamilya sa Daxia. Sinasabing ang bawat anak ng Upper Capital Su family ay may sariling mga sanga at ang bawat sanga ay kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Naging isang nangungunang pamilya ang Upper Capital Su family ay isang napakalaking pamilya na binubuo ng mga manugang at angkan sa Daxia. Ito ay isang bihirang higanting organisasyon. Ang batang ito ay may kaugnayan sa upper capital ng Su family. Maliwanag na hindi. Ay ang pinili ng Upper Capital Su family. Mga tao, ihanda ang regalo mula sa Upper Capital Su family. Pating na ang regalo mula sa Upper Capital Su family! Ang regalo mula sa Upper Capital Su family na ipinagkaloob kay Mr. Chu Ching, isang custom na Rolex at isang D Eterna na relo, isang Maybach Zeppelin na kotse, isang maranyang mansyon sa Yunqiang K, isang Su branded na 10 billion black card. Sa unang pagkikita, maliit lang itong mga regalo. Sana tanggapin mo ito, Mr. Chu. Please. Ikaw ay... Ako ang Suzy Faye mula sa pamilya Su sa Upper Capital. Ikaw ang lehitimong aking fiancé. Ang Wang family sa South Province ay handang sirain ang sariling daan. Hinihiling po namin kayo, Mr. Chu, na maging maawain. Pagbigyan ng mga kabataan ng Wang family. Handa rin namin sirain ang aming sariling daan. Nabigyan ng kabataan ng Sun family ng pagkakataong mabuhay. Ang mga Lee at Z family sa South Province ay handa rin namin sirain ang aming mga sariling landas.
Nabigyan ng mga kabataan ng kanilang mga pamilya ng pagkakataong mabuhay. Ipagkakatiwala ko sa'yo ang paglilinis ng mga pamilyang ito. Huwag kang mag-alala, Master Chu. Su Zifei. Miss Su, dapat siguro tayo mag-usap. Masaya akong makipag-usap, pero maingay dito. Baka maabala natin ang dalaga. Magpalit na tayo ng lugar. Pasensya na. Mr. Chu, ikaw nang mauna. Dalhin mo ako doon. Please. Huminto kayo! Miss Shen, may kailangan ba kayo? Kaya pala, siya ang pinakamalaking sandigan mo ngayong gabi. Ganun ba? Kung totoo man o hindi, anong pakialam mo? Huwag kang magpanggap na tanga dito, Shusheng. Sabi mo ng pareto kay Mission. Kaya mo ito tinago. Pero sa totoo lang, matagal ka na may relasyon dito sa babae. Si Mission noon, hindi mo lang nagalit sa'yo at gusto pang magpakasal sa'yo. Pero ikaw, tinaksel mo si Mission at ginamit mo itong babae para guluhin siya. Kayo, wala ba kayong hiya? Ikaw, sinampal mo ako? Para ba siyang magsalita? Wala alam sa sarili kung sino ka ba talaga. Kontrolin mo ang kamay at bibig mo. Si Zif ang anak na babae ng pinakamakapangyarang angkan sa Jianzheng. Ikaw naman, ano ka ba? Kung aabutin mo pa siyang mambastos, hindi ako makakatubili iparandam sa'yo. Shushing, sandali lang. Akala ko may kakayahan ka na. Akala ko kaya mo ipakita ang sarili mo at gawin si Mr. Sen na respetuhin ka. At pababain ang mga angka sa Nansheng. Pero sa sandaling iyon, talagang natuwa ko na makita kita. At least ako, ang napili kong lalaki ay hindi ganun kawalang kwenta. Pero ngayon, ginawang masamang pakiramdam ko. 5 taon na, pero hindi pa ako kailanman naging ganito kadismaya sa'yo. Miss Shen, ano bang gusto mong sabihin? Alam kong masikip sa'yo ang mga sinasabi ko. Pero totoo ang lahat ng ito. Tama. Sa gabing ito, talagang nagninining ka. Pinilit mong sira ng mga pamilyang galing sa South Province. Sa buong South Province, walang ibang magkakagawa nito. Pero anong silbi niyan? Hindi mo pinagkakatiwala ng sarili mo. Nasa likod ka lang ng isa pang babae. Wala na yon kahit gaano mo pa kaya ipakita ang iyong lakas ngayong gabi. Sa huli, ikaw pa rin yun. Hindi ka pa rin nakatayo ng sariling lakas bilang isang lalaki. Wala kang sariling kakayahan at walang sariling katatagan. Miss Shen, ang sinabi mo ay napakakapangyarihan sa akin. Kung yan lang gusto mong sabihin, hindi na natin kailangan pag-usapan pa ito. Tara na. Mr. Chu, sino ang babaeng ito? Ang dati kong asawa. Ah, ganun ba? Kaya pala. Salamat pala sa babaeng ito dahil nakilala ko isang mahusay na Mr. Chu. Pero ordinaryong tao lang siya, hindi kayang makitang tunay na dragon. Kaya ang ginagawa mo ay ang magpanggap na tama. Napakaawa mo naman. Ano bang ibig mong sabihin? Sinasabi ko lang ang totoo. Tungkol sa kanya, hindi mo talaga siya kayang sukatin. Pero dahil sa wala kayong alam, hindi ko naalintana sabihin sa inyo ng kaunti. Hindi na kailangang malaman. Isang inutil na palaging nakatago sa likod ng ibang babae ay hindi ko gustong kilalanin. Mga taong ganito ay nagbibigay lang sa akin ng isang pagkasuklam. Sayang naman. Sana hindi mo pagsisihan. Sana nga, huwag kang magsisisi. Maraming dahilan para magsisisi. Ngunit hindi dahil sa kanya. Ang pagsasara ko sa kanya ang pinakamatalino desisyon ko. Miss Su, ikaw ay anak ng pamilyang Su sa Jianzheng. Walang saysay na alaga na isang taong tulad niya. Siya ay magdudulot lamang ng kabiguan sa'yo. Alam mo ba, ako ang tunay na anak ng pamilyang Su. Kaya't sabihin mo sa akin, anong karapatan mo upang utusan ako? Walang katulad tingin ng pamilyang Su sa mga taong tulad mo. Walang silbi ang tingin ng pamilya Su sa mga taong tulad mo. At nais ko sanang ipaalam sa'yo, hindi sapat ang posisyon mo para manghimasok sa lalaking magiging asawa ko habang buhay. Mr. Chu, halika na. Sige. Makitid ang iyong paningin, lubang hangal. Anong paikot-ikot mo? Hindi ka lang ba nahuli ng isang taong itinaboy?
Akala mo pa isang kayamanan. Ang tanga mo. Kumalma ka. Miss Shen, masyado kang mahinahon. Isipin mo kanina, paano nagsalita ang dalawang babae? Sarkastiko at may pagtutuwid. Hindi rin sila mali. Ngayon, kami talagang hindi sapat ikumpara sa pamilyang Shu ng Shanjiang. Malayo kami sa kanila. Miss Shen, ako si Shen Yuning. Hindi ako aabusong magsasalita ng may masama ng loob. Simula ngayon, pamumunuan ko ang Shen Group hakbang-hakbang para maabot ang taas ng pamilyang Shu ng Shanjiang. Tama, naniniwala ko na dahil sa kakayahan mong Miss Shen. Shushing, hahayaan kitang makita mismo ang pag-angat ng Shen Group. Sana, sa panahong iyon, maintindihan mo na sa sariling umaasa para maabot ng pinakamataas. Mahirap panalatihin ang kapangyarihan at sa huli, mawawalang lahat. Miss Lu, ang proyekto ng bagong distrito. Ipapasa mo ba ito sa Shen Group? Oo, Bakit? Kung may alam siya sa sarili, dapat alam niya na ang pamilyang siya ay hindi makakakuha ng proyektong ito. Mas mabuting tanggihan na lang. Iyan ang pinakamatalinong desisyon. Kung hindi, ang pag-asa na hinihintay niya ay magdudulot lang ng pagkabagsak ng pamilya Shen. Lubos na pagwasak. ito ay bunga ng kanilang sariling kasalanan. Miss Lu, ginagamit mo ba ito para magiganti sa pamilyang Shen? Hindi. Gusto ko lang nilang makita ang kanilang sarili ng malinaw. Gusto kong maintindihan nila. Kapag wala ng kanilang amo, wala silang halaga. Halika, ngayon ay pwede na nating pag-usapan ng mga tungkol sa atin. Bakit hindi ko pa naririnig na may isa akong hindi nakikilalang nobya mula sa pamilyang Shu ng Shangjing? Hindi ba sinabi ni Uncle Shu sa'yo tungkol sa akin? Uncle Shu? Siya yung aking ama. Oo, 13 taon na nakalipas. Si Uncle Shu at si Lolo ay pinuno ng pamilyang Ken at nagkasundo sila sa kasal natin. Ito ang alaala mula kay Uncle Shu para sa aming pamilya Shu. Totoo nga sa kanya ito. Pero, bakit ang kasal nito ang siya pang napagkasunduan ng ama ko at ng lolo mo? Ikaw ang panganay na babae ng pamilyang Shu. Dapat ay ang pamilya Shu ng Shangjing mismo ang mag-aasikaso ng kasal mo. Sa panahong ito, mataas ang posisyon ng pamilyang Shu ng Shangjing. Oh, gusto kong marinig ng buo. Mahaba ang kwento nito. Lumaki ako sa bahay ng aking lolo. Hanggang 3 taon na nakalipas, dinala ko pabalik ng pamilyang Shu ng Ganun pa lang Shangjing. nangyari. Para sa mga detalye, pwede kong... Baka mas mabuting mag-usap na lang tayo sa ibang araw. Madilim ng gabi ngayon. Baka pwedeng bukas ng gabi. Ayos lang sa akin. Lahat ay para kay Mr. Chu. Sige, bukas ng gabi na lang. Ikaw ang pumili ng lugar. Itong VIP card ng pamilyang Shu ng Shanjiang. Sa buong Dasha, nag-iisa lang ang VIP card na ito. Ang card na ito ay nagbibigay ng pinakamalawak na kapangyarihan sa lahat ng yaman ng aming pamilya Shu. Pati ang pinakamataas na antas ng aming mga negosyo. Yun ay shenting. Isa rin yan sa mga negosyo ng pamilyang Shu. Kung wala ka nang sasabihin, Mr. Chu, magkita na lang tayo doon bukas ng gabi. Ngayon, tanggapin mo na ito. Aasahan kita. Maaasahan mo ako, Mr. Chu. Kung ganun, aalis na ako. Mag-ingat ka. Ang tunay na layunin ng anak ng pamilyang Shu ng Shangjing ay talagang lihim, pero hindi ito matatago palagi. Ama, sana hindi mo ako isangkot sa problema. Bata, pag nakita mo ang lihim na ito, panahon na para mag-asawa ka na. Ngunit ang pagiging palabiro ko ay hindi mo naman na kahit papano. Kung gusto mo ng babaeng may malaking dibdib at malaking puwet, ayos lang sa akin. Pero walang problema, matagal ko na itong pinag-isipan at naghahanap na ako ng isang babae para sa'yo. At naayos ko na ang kasal ninyo. Salamat sa'yo. Alam ko na, pag nabasa mo ito, gusto mong itigil ang kasal na ito. Pero kailangan kong sabihin sa'yo, hindi mo na ito matatanggihan. Mission, anong oras na? Bakit hindi ka pa nagpapahinga? Hindi pa. Pero baka hindi kayanin ng katawan mo. Walang problema. Ang bidding meeting ay wala na nangyari. Kailangan kong mabilisan tapusin ang plano ng kumpanya. Hindi pwedeng ipagpaliban. Kasalanan ito ni Shushing. Kung hindi siya nagulo sa party, hindi sana nangyari ang gulo na ito. Sige na. Hello, kumusta? Anong sabi mo? Nanalo ang Shen Group sa bidding? Mission, tawag ba ito mula sa Chanhain Group?
Oo, yung proyekto sa bawang distrito. Sabi nila nanalo tayo. Talaga? Nanalo talaga ang grupo natin? Yung proyekto ba na nagkahalaga ng 20 billion? Oo, yun nga. So ang grupo natin ay maaabot ng pino ng probinsya dahil sa gulo ni Shushin sa party. Akala ko nga mawalan tayo ng karapatan na makipagbid sa proyekto. Pero sa huli, tayo pa rin ang nanalo. Hindi mahalaga kung paano magulo si Shushin sa paningin ng Shanheng. Sa buong probinsya ng Nan, si Mr. Shin ang may kakayang humawak ng proyektong ito. Kung hindi, paano tayo mananalo? Ipag-utos mo, simula bukas, lahat sa kumpanya ay ilala ng lahat ng lakas para sa proyektong ito. Opo, pag narating si Miss Shin sa tuktok ng probinsya ng Nan gamit ang proyektong ito, siguradong si Shushin ay mapapahaya kay Miss Su. At sa oras na iyon, baka nga bumalik siya para humingi sa inyo ng tingnan siya muli. Pero kung ganoon, lalong mahihirapan akong tanggapin siya. Tanging sariling galing lang ang pinakamatyagang sandigan. Chuching, hindi mo mauunawaan itong katotohanan ito. Si Miss Su Zifei ay anak ng pamilya Su sa Shanzheng, ay mula sa pinakamayamang sangay ng pamilya Su. Siya nga po ni Xu Shinteng na siya rin anak ni Mr. Su at nangikatong anak ng babae ng pamilya Qin mula sa Changzhou. Ang pamilya Qin ng Jiangsu? Oo, pagkatapos namatay si Xu Shinping sa isang trahedya, ang sangay ng pamilya na siya ang pinuno ay mabilis nang bumagsak. Tinanggal siya mula sa pamilya Su at ang batang si Su Zifei at si Ken Shengwan ay itinuring na malas ng pamilyang Su. Malaki ang galit nila. Sobrang laki. 3 taon na nakalipas. Sa panahong iyon, matinding labanan para sa kapangyarihan sa pamilyang Su sa Shanzheng. Nagulong lahat at halos walang nanalo. Ngunit si Josephine na sa pamilyang Ken ay naging tunay na tagapagmana ng pamilyang Su. Sa tingin ko, may balak ang pamilya Su na magkasundo sa pag-aasawa. Dahil sa labanan sa kapangyarihan, tanging sa pamamagitan ng pag-aasawa, maaari silang muling magkatatag ng mabilis. Ngunit mukhang si Miss Su ay hindi masyadong kontento sa kanyang pagiging asawa. Kaya pala lumapit siya sa akin. Hindi niya alam o yung katayon sa long haul. Iniisip ka lang ng isang ordinaryong tao. Mukhang iniisip niya na mas madali kang hawakan kaysa sa mga anak ng matataas ng pamilya sa Shanzheng. Hindi mo ba alam ang aking pagkatao? Nakakatuwa. Nakakatuwa. Tatanggapin mo bang kasundong kasal na ito? Malaki ang utang ng pamilya Qin sa pamilya naming Chu. Kaya ang kasalan na ito ay pinagtibay pa ng Dragon Ring. Tulad ng sabi ng matanda, hindi ko talaga pwedeng talikuran ang kasalan na ito. Sige na nga, tutulungan ko na lang siya ng isang beses para malutas ang problema. Iisipin ko na lang bilang pagbalik ng utang ng pamilya Qin. Naiintindihan ko. Chojing, alam kong late na. Hindi ba kita naistorbo sa pagtulog mo? Mr. Shen? Bukas may maliit na salo-salo ang aming pamilyang Shen. Pumunta ka sa Yunhai Shenting sa tanghalian para kumain tayo. Matagal na rin tayong hindi nagkikita. Mr. Shen, bukas may gagawin pa ako. Ayaw ba ni Yuning na lumabas ka? Yung bata na yun talaga. Habang tumatanda ay lalong nagiging pabibo. Tignan mo lang kung paano ko siya pag-uusapan. Mr. Shen, sa totoo lang kami ni Yuning ay... Sige na, Chojing. Hindi mo na kailangang ipagtanggol siya. Bukas, huwag kang mag-alala. Dadalhin kita. Ako ang bahala sa'yo. Isipin mo na lang na nagbibigay ka ng dangal sa akin. At may gagawin pa ako. Mr. Shen. Babalik ka pa ba sa pamilya Shen? 5 taon nang nakalipas. Parang sarili kong pamilya ang pamilyang Shen sa akin. Ang pagpunta ko bukas ay isang pamamaalam na rin. Lusin, sabihin mo si Ren Chengsen na maganda ng regalo. Dadalhin ko ito bukas. Mr. Chu, dahil ito ay isang maliit na pagtitipon sa pamilya, hindi kailangan ng malaking handaan. Kaya ako'y naghanda para sa iyo ng isang bote ng matandang craft brew. Matandang craft brew? Tama. Ang boteng ito ng craft brew ay dinala mula sa hangganan 5 taon ng nakaraan at naibalik ng 100 taon. Isang pambihirang kayamanan. Napakamahal ang halaga nito. 5 taon nang nakalipas, galing ito sa hangganan. Napakamahalaga ng loob mo. Master Chu, ihahatid muna kita. Hindi na kailangan. Umuwi ka muna. Opo. Chuching? Matagal na tayo hindi nakita. Oo, matagal na talaga. Ngayon, ako na ang pinuno ng departamento sa Wanheng International. Hindi ko ito alam. Isa ito sa 4 na malaking pamilya sa Timog Lalawigan. Ang Lin family sa Timog Lalawigan. Oo. Ang pamilya Lin ba ng Timog Lalawigan? Narinig mo na bang pamilya Lin? Nakita ko ng punong abala nila dati. Nakita mo?
Kahapon ng gabi, nagtipon ng mga kilalang pamilya ng team maglalawigan sa Hanseng. Siyempre, kasama ka ng kapatid ko sa hapunan, kaya nakita mo mula sa mulay ang punong abala ng pamilya Lin. Kamusta? May malaking aura bang leader ng pamilya? Hindi ko na maalala yon. Sa natatandaan ko, parang humihingi siya sa akin na bigyan ng pagkakataon na mabuhay. Parang wala namang dating ang aura. Ang pamilya Lin ay isa sa pinaka-prestigyosong pamilya. Kahit ang pamilya siya namin, kahit na sikat, hindi pa namin sila maaabot. Kung titingnan ang buong pamilya Shen, si ate lang ang kaya nilang katunggali, tanging ang ate ko lang ang kayong kipag-usap sa kanya. Narinig ko na hindi daw magandang relasyon niyo ng ate ko ngayon. Totoo ba? Sa totoo lang. Ay, huwag mo na siyang ipagtanggol. Alam ko na, nabasura ang pamilya Shen dahil sa maling desisyon niya. Kaya nawalan lahat ng isang gabi lang. Simula noon, naging malamig at malayo siya. Iniwan mo ang trabaho mo at inalagaan mo siya ng buong puso. Pero sinisisi ka niya ng walang ambisyon. Hindi nagtatrabaho ng seryoso. Hay, sana makahanap ako na isang katulad mo. Boyfriend na mag-aalaga sa akin ng buong puso. Hindi ko ito makita. Ganito na lang, makipag-divorce ka sa ate ko at maging asawa ko. Ano? Zhang Mingyuan, anong ginagawa mo? Nagbibiro lang. Pero gusto kong ipaalala sa'yo. Mr. Chu, sa kahit anong okasyon, isuot mo ang tamang damit para hindi ka mapahiya. Pasensya na. Pasensya na. Hindi ka pa nakakahanap ng trabaho, di ba? Kaya kung ganyan ang suot mo, naiintindihan ko na. Pasensya na kung bastos ako. Dahil kaibigan mo si Ziyu-Wei, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung hindi ka talaga makahanap ng trabaho, puntaan mo ako sa Teng Yuan Group. Sa katayuan ko, madali lang ako makahanap ng trabaho para sa'yo, kahit pa cleaning job lang. Zhang Mingyuan. Walang problema, pwede akong maging janitor sa Teng Yuan. Pero kailangan mong tanungin si Su Xianghui kung meron siyang tapang. Kung makapagsalita ka kay Mr. Su, Siya ang chairman ng Teng Yuan Group, isa sa 3 pinakamalaking pamilya sa Southern Province. walang problema. Pero ayos lang. Ang masasabi ko sa'yo, ngayon, pag nandito si Su Xianghui, karapat dapat siyang lumuhod sa harapan ko. Ganito kakatapang magsalita. Alam mo ba kung anong mangyayari kung makakarating kay Mr. Su ang sinabi mo? Anong parusa ba yan? Baka naman gusto niyang putulin ulit ang buhay ko. Karapat dapat ka ba? Isang salita lang ni Mr. Su. Pwede ka nang mamatay. Payo ko sa'yo, magkaroon ka ng kaunting pag-iingat. Si Su Xianghui ngayon, hindi niya kayang alagaan ang sarili niya. Pero nagpapakita pa rin siya ng lakas. Talagang gusto mong masubukan kung anong magiging kaparusahan pag nilabag mo si Mr. Su? Tama na, Zhang Mingyuan. Si Su siya ay kaibigan ko. Kailangan mo mag-aaway pa kayo? Ziyu-Wei, siyang nangunang nabastos kay Mr. Su. Binibigyan ko lang siya ng babala. Sasabihin ko sa'yo, wala akong panahon para makipagtalo sa'yo sa tulad mong mababang uri. Para sa'yo na kaibigan ni Ziyu-Wei, isang babala lang. May mga bagay na hindi mo pwedeng basta-basta sabihin. Kung magdala ito ng problema, hindi mo pa malalaman kung paano ka mamamatay. Pero gusto kong subukan. Sige na, tama na yan. Kahit ano pang sabihin niya, isa pa rin siyang mataas na opisyal sa Teng Yuan Group. Kung kayo mag-aaway dito, pag nalaman ito ng ate ko, ikaw pa rin sisihin niya. Halika, ginugulo ka niya? Ayaw mo sa kanya? Oo, napansin mo ba? Matutulungan kitang tanggalin ang maliit na problema mo. Hindi na kailangan. Ayaw kong ipahamak ka. Huwag kang mag-alala, hindi pa siya aabot sa antas ng problema na kaya niyang idulot sa akin. Hindi rin pwede yon. Sige na, tigilan mo na yan. Tapusin natin usapin ito. Kung hindi, magagalit ako sa'yo. Ikaw at ako? Sige, pwede. Okay na. Magsisimula ng salo-salo ng pamilya. Pumasok na tayo. Salo-salo ng pamilya? Ziyu-Wei, dadalin mo siya para dumalo sa salo-salo ng pamilya? May problema ba? Ziyu-Wei, napakagaling mo. Karapat dapat manatili sa tabi mo. Dapat ay isang matagumpay at may kakayahang lalaki. Hindi tulad ng walang-wala at bastos na tao. At dadalin mo siya para dumalo sa salo-salo? Para makilala ng mga magulang mo? Zhang Mingyuan, sino mang sasama ko sa salo-salo? Anong kinalaman mo dyan? Kahit walang-wala si Shushing, sasama pa rin ko sa kanya. Tara na. Huwag mo masyadong seryoso yung mga sinasabi ni Zhang Mingyuan. Siya kasi, akala niya dahil may posisyon siya, sobrang galing na niya. Pero sa paningin ko, kahit gaano pa siya kataas, mas mababa siya sa'yo. Sige, hindi ko nito pagbibigyan. Tara na. Hindi ba yan si Ziyu-Wei? Bakit ilang araw na hindi kita nakita? Kasama mo pa yung mahihirap at walang kwentang tao? Hindi ka ba nahihiya? Linfei, bakit nandito ka rin? Nandito ako para makipagnegosyo kasama ang boyfriend ko. Siyempre nga, ikaw naman, karaniwan sa opisina.
Palaging nagpapanggap na mataas ang tingin sa sarili. Bakit ngayon nagiging desperado ka na? Para makuha kahit na ano lang? Nadala mo pa dito yung mahirap sa Yunhai Shanteng. Chuching, huwag kang mainis. Siya ang panganay na babae ng pamilya Lin. Ang anak ng may-ari ng Wanhai International. Malaki rin ang pinagmulan ng boyfriend niya. Hindi natin sila kayang labanan. Anong pinag-uusapan niyo? Ano? Tama nga pala ako. Wala ka nang masabi. Mahal, paano mo nagawa na sa harap ng madaming tao? Nasabi mo lahat ng iniisip niya. Ngayon, ano na mangyayari sa kanya? Hindi na niya makikita ang maganda niyang mukha. Shenzi Yue, akala ko sobrang taas ang tingin mo sa sarili mo. Pero sa huli, ganito ka rin pala kawalang hiya. Anak ka ni Lin Zhenyu, hindi ba? Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo.